Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo ay nasa ika-50th ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. Ngayon po ay samahan niyo po ako na magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. At bago po tayo mag-start, ay tayo po muna ay manalangin. Sige po, let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, para po kami makapagbulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa buhay, salamat po sa kalakasan, salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Ama, patuloy na kami nagpapakumbaba, Lord. Patuloy na nagsusumamo sa iyong harapan, Ama. Patawarin niyo po kami sa amin pong mga pagkukulang, pagkakamali, O Diyos. Cleanse our hearts and mind, Lord God. Ama, at patuloy na samahan niyo po ako, gabayan niyo po ako sa pagbubulay-bulay namin ng iyong salita, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang manguna, Panginoon, at ikaw ang siyang mapapurihan, maitaas, Panginoon. And I pray din po, Lord, sa mga makikinig, Lord God. Ama, ikaw po ang patuloy na magbukas ng kanila pong mga puso, ng kanilang mga kaisipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Sa'yo namin pinagkakatiwala, Lord, ang oras na ito, Lord God, ang araw na to, Panginoon, patuloy na ikaw siyang manguna sa amin, Lord God. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon po ay, ang ating pong topic ay, He is the Alpha and Omega. Ang ibig sabihin po ng Alpha ay simula, at ang Omega naman po ay wakas. Ngayon po ay ang ating pong tatalakayin ay He is the Alpha and Omega. Sabi po sa Pahayag 22 verse 13, Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang nagsasabi po dito ay si Lord. Sinasabi niya po na siya ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ibig sabihin po dito na ang ating pong Panginoon ay walang hanggan. Si Jesus po ay walang hanggan. At sabi din po sa Pahayag 1:8, Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Amen. At ngayon po ay pagbulay-bulayan po natin ang salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay meron po akong 5 key points. At ang una po ay, siya ang simula at ang wakas. Yun nga po, sabi nga po sa Pahayag 22 verse 13, Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Sinasabi po dito na ang Lord po ang simula, siya din po ang wakas. Ang ating pong Panginoon ay walang hanggan. Siya po ay buhay, magpakailan. At ang atin naman pong pangalawang key points ay siya ang Diyos. Sabi po sa Pahayag 1:8, Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Sinasabi po dito na ang Diyos lang po natin ay si Yahweh. Si Jesus Christ lang po ang ating nag-iisang Diyos at buhay na Diyos. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Yahweh. Panginoong Jesus lang po ang ating Panginoon. Amen po. At ang pangatlong key points naman po natin ay siya ang nagbibigay ng buhay. Sabi po sa Pahayag 22:6, sabi po dito ay, Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay ng buhay. Amen po. Sabi po doon sa salita ng Lord na
Ang Panginoong Yahweh po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya kapatid, palagi kang magpasalamat sa Lord sa tuwing gigising ka sa umaga. Kasi malaking blessing na po iyon na tayo po ay nagigising tuwing umaga. At ang Lord po ang nagbibigay sa atin ng panibagong hininga kada araw. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa Panginoong Hesus na lagi po niya tayong ginigising kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya po, lagi po tayong magpasalamat sa Lord kasi araw-araw po tayo nagigising kasi yung iba po, hindi na po ang iba nagigising. Kaya, praise God po, purihin ang ating Panginoon at tayo po ay binibigyan ng Lord kada araw ng panibagong hininga. At salamat po sa Lord sa kanyang binibigay sa atin na buhay. Amen po. At ang pang-apat naman po ay siya ang nagligtas. Amen. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Sinasay po ang Lord po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Salamat po sa pag-ibig ng Lord kasi po tinubos niya po tayo sa ating pong kasalanan. Ibinigay niya po yung kaisa-isa niyang anak. Wala naman po dito magbibigay ng isa niyang anak, kaisa-isa niyang anak para pantubos sa kasalanan ng maraming tao. Kaya po, purihin po ang ating Panginoon dahil niligtas niya po tayo, kapatid. Iniligtas tayo ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang habag at awa. Tayo ililigtas ng Lord sa krus ng Kalbaryo, kapatid. At patuloy na alalahanin po natin kung ano po yung ginawa ng Lord para sa atin, para po tayo ay tubusin sa ating pong kasalanan. Tayo po ay makasalanan. Kaya purihin po ang ating Panginoong Hesus na siya ang nagbigay po ng kaligtasan sa atin para po tayo ay maligtas, para po tayo ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Salamat po sa Lord dahil ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa po na sumampalataya sa kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. At iyon po yung buhay na walang hanggan, yun po yung eternal life po. Kapag tayo po ay namatay, ay tayo po ay nasa piling ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Ang kailangan lang po natin ay sumampalataya ng buong puso sa atin pong Panginoong Hesus. Magkaroon po tayo ng malalim na relationship po sa ating pong Panginoon. Amen po. Purihin po ang Lord sa ibinigay niya po ang kaligtasan sa bawat isa. Kaya kapatid, this is the day of salvation. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon at ang ating pong panglima ay siya ang hari. Amen po. Hallelujah. Sabi dito sa Pahayag 1:5, sabi po sa Pahayag 1:5, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen po. Hallelujah. Sabi po dito, iniibig po tayo ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng kanyang dugo, tayo ay pinalaya na ng Lord. Salamat po sa Lord sa kanyang dugo kasi po tayo ay pinalaya. At sabi din po dito, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Amen po. Siya po ang hari. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Hesus lamang po. At yun nga po, salamat po sa Lord, tayo po ay pinalaya niya sa ating pong mga kasalanan. Kaya kapatid, lagi ka magpasalamat sa Lord sa pagkakataon na ibinibigay niya sa iyo sa araw-araw para mag-repent.
humingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan. Salamat po sa dugo ng Lord na dumanak sa krus para po tayo ay mailigtas sa ating pong mga kasalanan. Kaya kapatid, tayo ay palaging humingi ng tawad sa Lord at patuloy na magkaroon tayo ng malalim na relationship sa ating pong Panginoon. Maraming salamat sa Lord at purihin siya, sambahin siya, purihin po ang ating Panginoon. At sabi din po sa Pahayag 19:16, sabi po dito, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sinasabi po dito na ang Panginoong Jesus lamang po ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at yun lamang po ang aking maibabahagi po sa inyo. Ang una po nating key point ay siya ang simula at ang wakas. Ang pangalawa po ay siya ang Diyos. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Jesus lamang po ang ating Diyos at dapat sambahin. Amen. Siya ang nagbibigay ng buhay. Tama po, ang Panginoong Jesus po ang nagbibigay ng buhay sa atin sa araw-araw. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon sa binibigay niya pong buhay sa atin sa araw-araw po. At sa tuwing pagising po natin sa umaga ay ang una po nating gawin ay lagi po tayong manalangin, kausapin po natin ng Lord at magpasalamat po tayo sa Kanya sa binigay niya pong buhay para po sa atin. At ang pang-apat naman po ay siya ang nagligtas. Siya po ang nagligtas sa atin, sa ating po mga kasalanan, sa kadiliman ng mundong ito, iniligtas po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po. At ang last naman po, siya ang hari. Yun nga po, ang ating pong Panginoon, ang siyang hari, wala na pong iba, kapatid. At yun lamang po ang mai-share ko po sa inyo. Nawa po na ang bawat isa na ay may napulot po na aral at mabuksan po ang kanila pong mga kaisipan. At yun po, patuloy na tayo po ay magbulay-bulay ng salita po ng ating Panginoon. At bago po tayo ay matapos sa gawain ito ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin po sa ating pong Panginoon. Yes Lord, maraming salamat po sa oras na ito Panginoon na nakapagbulay-bulay po kami ng iyong salita Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan na binigay niyo po sa amin. Salamat po Lord sa buhay sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga pong ikaw ang aming hari, Panginoon. Ikaw lang po ang aming Diyos na buhay. Wala na pong ibang Diyos kundi ikaw lamang po, O Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po sa araw-araw na kalakasan, sa mga blessing, Lord, na binibigay niyo po sa amin. Salamat po kasi lagi po kayong nandyan para po sa amin, Panginoon, na kahit po kami ay makasalanan, Lord, salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na inaalay niyo po para po kami ay tubusin sa amin po mga kasalanan, Ama. Salamat po. Thank you, Jesus. Lord, I pray po sa pamilya po ng bawat isa, Panginoon. Ama, patuloy na i-bless niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, at bawat trabaho po ng bawat isa, Panginoon. At I pray po sa mga nakikinig, Lord, ngayong oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo din po sila. Patuloy na buksan niyo po ang kanilang mga puso, ang kanila pong mga kaisipan, Panginoon. And I pray din po sa bawat simbahan, Panginoon. I pray, Lord God, patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus. At Lord, anumang pong pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ikaw ang siyang mag-provide, O God, in Jesus' name. I declare, Lord, na ang bawat isa, Lord God, ay ikaw ang siyang maghari sa puso po ng bawat isa, Panginoon.
And I pray po sa bawat leaders, Lord God, pastor, Panginoon, patuloy na ikaw siyang magbigay po ng kalakasan sa bawat isa, Lord God, at ikaw ang siyang manguna, Lord, sa kanila, Panginoon, sa pag-share ng iyong mga salita, Panginoon, ikaw ang siyang manguna po sa bawat isa, Lord God. Patuloy na samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na gamitin niyo po kami sa inyo pong gawain, O God. In the name of Jesus, maraming pong salamat, Panginoon. And I pray din po sa amin pong bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari, O God, sa amin pong bansang Pilipinas, Lord, at patuloy na patawarin niyo po ang aming pong bansa, O God, in Jesus' name. Patuloy na yakapin niyo po, patuloy na mahalin niyo po ang aming pong bansang Pilipinas, O God, in Jesus' name. Maraming pong salamat, Ama, at ikaw ang siyang manguna sa amin, Lord. Patuloy na ikaw siyang sumama sa amin sa araw-araw, Ama. Salamat po, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Lord, sinusurrender ang lahat, Panginoon. I surrender everything to you, Lord God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, O God, sa iyo pong mga salita, sa iyo pong mga pangako. Thank you for your love, joy, peace. Thank you for your grace and mercy, Lord God. Maraming salamat po, O God. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, Lord God. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Blessed day, kapatid!